Attorney, di ho ba ito pong November 2 barangay at SK elections ay actually postponement na nung una pa? Yes, so yan ay postponement noon, dapat ay December 2025. Dapat yan ay yun ang na-postpone na halalan. Na ngayon ay gusto naman silang i-postpone. Sinasabi ko na nga nung challenge ko yung postponement na yan, sinabi ko sa ating Korte Suprema na yan ay hindi na pag-aralan, ay postponement. Kasi ako, November 2, yan ay napakasagradong araw para sa ating lahat. Ngayon, nabasa ko na ginagamit na yung dahilan yan kasi sinasabi nila na kasi November 2, yan ay araw ng mga kaluluwa. Kaya dapat ginagalang natin yan. Yan ang sinasabi ngayon ni Senator Amy Marcos. Samantalang, yun ang hindi nila pinansin yun noong mga araw na ginawa nila o inamad nila yung batas na nag-postpone ng December 2025 election. Pero mo na labing tinuod katuwit ang plano nila nga extend ang barangay election niya atong November. Ang ilang plano is November 2. Murag klaro gikes pattern nga dakog chance nga dili gihapon siya madayon. Anthony Sarmiento Yamit. Simple lang siya nga nung dili madayon kay kanang November 2 kalag-kalag ba na. Punto de vista. So, sa pagkakaroon, pwede siyang himuong dahilan para mapospone na pod ang barangay election. Dili manghilabot apan manginlabot. Pero para sa ako, dili man ko against sa ning mapospone or mag-election ha kay para nako mas maayo man ning mapospone kung ang nangalagad sa matag barangay maayo ang pagkadala. Anthony Sarmiento Yamit. Kay kining eleksyon sa tinuod lang, maayo lang ning eleksyon kung kining mga tawo nga gadala sa rinda sa pangamhanan dili maayo nga ehemplo diha sa atong matag barangay. Punto de vista. Pero kung maayo bitaw ang pagkadala sa barangay, bahalag niya madayon ang eleksyon, okay naman na sa ato. Dili manghilabot apan manginlabot. Pero malagi na, dili man ta perpekto nga pagkatao, matag-usan nato na may tagsa-tagsa ka prinsipyo ug baruganan. And then, sigurado gid ko nga sa matag barangay, bisag unsa nimo ka maayo nga mo dumala sa matag barangay, nagay tawo nga di gid ganahan nimo. Anthony Sarmiento Yamit. Realidad na isip politiko nga pagkatao kay abi ninyo, naam gid ganahan sa ato. Punto de vista. Na yung mga tao nga gaganahan sa atong serbisyo, nagip po yung mga tao nga dili gaganahan. Punto de vista. So, sa mga nangandoy nga modagan, kana ang prepare lang gyapon mo. Hey, kini mintras dili pa ni mahuman ang November 2, di pa mo makaingon nga digid ba dayon ang eleksyon. Anthony Sarmiento Yamit. Andito na naman sila, magpo-postpone na naman. Opo, naalala ko, hindi ho pa kayo dumulog sa Supreme Court ba? Dito po sa postponement na ito, na una? Yes, so nung una, yung October 2023 barangay election, yun ay aking challenge. Sabi ko, bakit yan ito postpone? Ang sabi ng Korte Suprema, tama si Atty. Macalintal, hindi dapat ma-postpone yan kasi wala namang dahilan. At saka, hindi po pwede yung realignment ng pondo. Kaya ang ginawa ng Korte Suprema, dahil sa hindi nga natuloy yung October 2023, ang sabi niya, kailangan sa December 2025 na nating idaos yung halalang yan. Pagdating ng malapit ng December 2025, binago na naman nila, nagkaroon sila Republic Act 12232. At sabi, i-postpone natin December 2025 ng ibang date. Challenge ko na naman yan. Kaya lang, hindi ko malaman dito sa ating Korte Suprema, biglang nagbago ang ihip ng hangin. At ang sabi nila, ay pwede nang i-postpone yan kasi hindi naman actually postponement, kundi pagbabago naman ng term of office. Gano'n nila. Kaya sabi ko, pabihira naman ang ating Korte Suprema. Hindi ba nila nakita na yung December 2025 ay pinospone nga yun at yung postponement na yan ay pinagbawal na doon sa Macalintal versus Comelec. Wala tayong magagawa. Kaya nakakahina ng loob ng bagay na yan. Anyway, sige po. So ngayon po, attorney, itong sitwasyon, ano po? So meron na ho tayong petsa, November 2, 2026. Nga lamang po, dalawang kaisipan. Yung una, ang sinasabi, para makatipid in the light nga po nitong ating krisis, no? Pero ang sabi naman po ng COMELEC, napakinggan ko yung panayam, hindi actually makakatipid. Mas lalaki daw po yung gastos, no? Kapag na-postpone. Opo. So ngayon po naman, ito si Ate Amy, ikinakatwirang kanin nyo, yung dati sinasabi na yung palang petsa mali na
Opo. So ang Oo, so ano ang take nyo ngayon dito kung sila po na naman ay magpo-postpone nito? Nawawalan na rin ako ng lakas ng loob na pumunta sa Korte Suprema kasi parang baliwala na sabi sa kanila naniniwala na sila sa mga sinasabi mga postponement kahit na walang dahilan. Ako gusto ko sanang i-challenge yan pero ewan ko, pagkadating ng panahon yan, titingnan ko lamang kung talagang magkakaroon pa ako ng gana na yan i-question dahil Pero malagi para gid sa ako murag alanganin gid nga pitsa nga ipadayon ang eleksyon. Anthony Sarmiento Yamit. Sa pagsugod pa lang ana nga gipospone na siya unya gihimong November 2 dako gid akong pagtuo nga dili gid na siya madayon. Punto de vista. Kay November 2 kabalo ba ka nga kalagkalag na so naay mga aktibidades ang gihimo sa simbahan nga Katoliko anang managkuta mo man ang atong pagtuo nga managkuta so muna ang imposible kaayo nga mag-eleksyon ana nga time. Dili manghilabot apan manginlapot. Siguro ba sige November 3 ni siya, November 4, November 5 baka so posible nga madayon pero kining November 2 samot tagi-uno to. Anthony Sarmiento Yamit. Pero sige lang ato lang ning huwaton kay matut palagi nga okay man ning mo extend ning barangay election basta kay ang namunuan sa matag barangay maayo pod kayo ang pagdadala. Punto de vista. Di bali nang naiuban nga moingon diha nga dili mayong pagdadala nga mag-ilista basta kay majority sa mga tao sa imong barangay niangay sa imong serbisyo. Dili manghilabot apan manginlapot. Ang pait ani karon og di ni madayon unya ang nagdumala sa inyong barangay wa na gid mo ganahi. Di ba? So kung wala mo ganahi ana, gwantahon gyud na ninyo kay unsaon man gid nga inyo lang gipili. Di ba? Okay ra nga pagkapili og kinasing-kasing ang problema gipili ninyo kay gumikan sa kwarta niya ang ending nagbasol mo karon na problema dako. Pero malagi na wa may lain tayo wa man gid mahimo ani og di na lang ipadayon kay ang ilang dahilan ani nga wa kuno ikagasto nga hagas nga matupas kumilik ga printa naman sila og mga baluta kay para sa preparasyon sa coming nga barangay election. Anthony Sarmiento Yamit. Parang wala ka namang suportang makita sa mga dapat na ahensya ng pamahalaan na sumuporta na ipagtanggol ang karapatan ng mga mamamayan. Ayan ay talagang pagyurak sa ating karapatang makaboto. Kitang-kita naman yan na political gimmick lamang yan pero pinagbibigyan pa rin nila ang ating mga politiko. Attorney, pwede pong mapagod pero bawal sumuko Nakakapagtampo na rin sa ating Korte Suprema. Mabuti na lamang doon sa aking nag-question ko yung pag-postpone ng December 2025. Mayroong 5 mabibigat na justices, mga senior justices na nagsabi niyo. Say lagi makakuan baya makadismaya labi na kini mga tao bitaw nga kinasing-kasing nga pagpaningkamot nga kontrahon gyud ang dili maayong pag-abusar sa kwarta sa gobyerno. Kining panudlanan sa kwarta sa katawhan sa Pilipinas murag dili maayo pero usahay makadiscourage ba kay daghan mang gihapong mga tao nga murag nagpakabutahilok. Anthony Sarmiento Yamit. Usahay maka-discourage siya, usahay maka-challenging manggod siya, niya usahay makahatag og gana, pero usahay pod makaluya. Punto de vista. Ilabi na pag-abot sa eleksyon nga takwarta lang nga po itanawon sa tao mo na pinakapait diha nga kamatuoran sa Pilipinas. Dili manghilabot apan manginlapot. Una akong giingon nga, agwantahon na lang nato kay usahay manggid nga nasugda naman Pero wala gining ingon na attorney karon nga usahay nakakapagod na lagi ko no nga. Sud na kayo. Pero muna akong giingon nga para sa akong kagalingon nga ang nasod nga Pilipinas dako kayo og tsansa nga moangat gid siya kung makabaton lang taog mga tarong nga leader katong leader nga naipaghuna-huna sa pinakaubos nga hutong sa katilingban og of course ang kana nga leader makabaton pud og mga tao nga motabang gid niya nga dili gatan-aw sa oras lang sa panahon sa trabaho kundi iyang tan-awon nga bisag mula pa usay basta nakatabang siya sa namunuan dako na kay nga bonus para sa iyang amo para magtarong pud ang iyang amo aron mapaabot ngadto sa mga tao nga tinarong o kinasing-kasing ang iyang buhaton nga pagserbisyo. Anthony Sarmiento Yamit. Pero usahay lagi kay iko magyapon ta dani nga usahay tinapulan ta sa tong trabaho kay agkakwinta pud ta usahay sa tong sweldo nga pila ra pod.
Pero mo lagi na, dako kay tsansa ang Pilipinas kung makabaton og mga leader nga naay tinuod nga panglantaw sa katawhan ug ang leader makabaton og mga tao nga tinuod pod nga mulaban sa ila para mapaabot ang serbisyo niadtong pinakaubos nga utong sa katilingban nga usay gakalimtan og dili na maabtan sa serbisyo sa gobyerno. Anthony Sarmiento Yamit. Hindi dapat i-postpone yan. Disguise lamang yung sinasabi nila na kunwari babaguhin daw ang term of office. Kung babaguhin ang term of office, di i-apply mo sa yung halalang yan at huwag mong ipopostpone at mag-hold over na naman tayo. Kaya sana may mga tao rin naman magpo-question palagay ko niyan. Pero minsan nakakasamaan na rin ang loob kung wala kang makitang suporta man lang sa mga ibang mga organization na dapat ay susuporta sa atin. Okay, sige po. So, kumbaga po, attorney, inyong ito nabanggit ang katwiran po ninyo. Pero pwede ho ba for the end time lang, sa simple ho at maiksing paliwanag, bakit ba hindi dapat ito ipinagpapaliban na barangay at SK elections? Go ahead. Una, ang Kongreso walang karapatang mag-postpone ng halalan. Yan ay pinagsinabi ng ilang mga justice ng ating Korte Suprema. They have the power to fix the term but not to postpone the fixed term of office. Ibig sabihin, kung itinakda mo na yung halalang yan, hindi mo na pwedeng i-postpone yan. Kasi pag na-postpone yan, maglalagay ka ng mga holdover, na yung holdover na yan ay appointed na ng ating legislator. Na sa ilalim ng ating saligang batas, hindi naman pwedeng mag-appoint o i-appoint ng mga barangay officials kundi dapat sila ay elected. Kapag na-postpone yan, yung mga holdover na yan, hindi hold office without the mandate of the people. At higit sa lahat, tinatanggalan tayo ng karapatan natin na maghalal ng ating mga opisyal ng ating pamahalaan. Yun ang mabigat na doon dahilan na hindi dapat tanggalin ng ating karapatan na pumili kung sino mamumuno sa atin. Dito habang sa kumpas ng laman ng mga politiko, okay na. Pagbibigyan natin, postpone natin para maganda ang kanilang image ng mga barangay officials pagdating ng halalan. So saka malaki na ang paghahandang ginawa ng Commission on Elections. Pagkatapos, ipopostpone mo, ano na mangyayari sa pera yun? Na yung ginastos para sa preparation sa 2026 election. Parang bali wala sa kanila yung pera. Parang yung Sayang po itong naggasto-gasto na karon. O niya mapospon na ang barangay election. pera ng pondo ng pamahalaan. Okay lang yan, nakagastos na tayo. Parang binabali, wala lamang nila. Na yung mga nagastos doon, napakalaking halaga na para magamit sa iba pang mga pamamaraan. Pero sa ginagawang ito na postponement na naman, pinakikita ng ilang mga mambabatas na talagang baliwala sa kanila, yung paggastos na yan ng hindi nagkakaropatuparan para sa kapakinabangan ng ating taong bayan. Pero again, para sa ako kanang di kay ko against so pananglitan madayon mga election, okay. Pero kung di man pud galing madayon, okay ra pud nis katong mga barangay nga nagtinarong gid ang ilang barangay officials sa paghatag umay nga serbisyo sa ilang mga tawhan. Anthony Sarmiento Yamit. Pero sa katong mga barangay nga wag ginada ang pagserbisyo sa mga barangay officials, medyo tuol gigeto. Diba? Pero para sa ako, sa attorney, nag-ingon man nga wala magigahom ang mga kongresista nga pugnan ang barangay eleksyon, no? Kay usay kapasikat lang pud ni sa matag barangay kining mga representante nga ako mo'y hinungdan nga nung nag-barangay eleksyon. Pero para sa ako, nakoy suggestion ang pinakamaayo nga usbon kini 1987 Philippine Constitution. I-amend ni siya kay para sa ako karon di na gyud siya effective pero ambot lang ka sa inyo kamo ang nagtan-aw karon unsa may inyuhang masuggest kailangan ba i-amend ang 1987 Philippine Constitution o ipadayon gihapon Anthony Sarmiento Yamit. Comment lang da sa ubos ha para ato na isgutan pohon. Punto de vista. Punto de vista. Dili manghilabot apan manginlabot.